family, Imelda Jose Paros and family. Para sa quick recovery, ang tulong kahit na takin, Visitasyon Villena, Sherry Villena, Delia Uri, Sonia Carte, Margarita Roger, Kim Makitar, Jocelyn Bagal, Maria Luisa Reyes. Para sa special intentions, ang tulong kahit na Gavin, healing recovery of Delia Uri and Sonia Carte, Atunggar and Bagal Dami, healing and recovery of Percy Obo. Para sa kanto ng Nasangila Antero Boy, Arisita Valenzuela, Baby Sakari Rio, Teodora Paino, Cristina Paino, Angelica Liga, Arlita Agustin, Judy Halimao, Oso Simpabatori, Joey Carbonell, Gabino Carbonell, Aiden Lopez, Gabino Rivera. Para sa pasasalamat ng Nagray Tiamao family, Lola Di Gaspar family, Turing family, para sa kaarawan ng David Nagray, Eustacia Raspado, para sa special ng Pagkakamang Pinagawal, Lisa and Lord Joseph Pinado, Melvin P. and John Paul Nagray, John and Ana Digala. Para sa agarang pagdating na Benedict Bucares, Carlos Centeno, Andres Molano Jr., Dory Wali, Andrea Lambo. Tayo po ngayon ay nasa linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Magsitayo po ako. Sino ba yung mic? Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Dapat na tayong magalak at magpasalamat sa Diyos Ama at kay Jesucristo ang anak niya. Hinugasan sa dugo ni Jesucristo ang kasamaan ng sanlibutan. Noong unang panahon, iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Itinawid sa dagat at inihatid sa pangakong bayan. Sa bukang liwayway na ito, ating ipinagdiriwang ang paglaya natin mula sa pagiging alipin ng kasalanan at ang pagkawid ni Jesucristo kasama tayo mula sa kamatayan patungo sa kanyang pagkabuhay. Ipagdiwang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagpasyang tayo tubusin at ang kanyang malasakit sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ngayon ang awit ng anghel.
pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayin rin. Muling nabuhay si Jesus. Alleluia, Alleluia. Ang maling pagkabuhay ni Jesus ang sandigan ng ating pananampalataya. Niligaya tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Pinagkaluhan tayo ng bagong buhay bilang bagong nilalang, puno ng kapayapaan, puno ng pag-asa, at puno ng kagalakan. Magtiwala tayo mga kapatid kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia, Alleluia. Siya'y muling nabuhay, Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ang aming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay. Kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po na. Tayo ay dadako sa unang bahagi ng pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang puso ng kirigma ng unang Kristiyano. Ito ang pagpapahayag ng pagpilitas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan. Pakinggan natin ang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea na nangalan si Juan tungkol sa inyo. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hiningan. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya umaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay pinako nila sa krus. Muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang pinalaga ng Diyos na maghinukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo magdiwang. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi bubukas. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pagkikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo magdiwang. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpapangalas ay Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalulutod. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo magdiwang. Sa bisa ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayong mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong ilalang na inaasahang katahak sa taang matuloy at banal. Pakinggan natin ang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan na paaalsa ng kaunting levadura ang buong masa? Alisin ninyo ang luwang levadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang levadura.
at ganyan nga kayo. Sapagkat nainandog na ang ating korderong pangpaswa, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paswa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa lisan ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsuyo po na. Tayo po lahat, muli, si Kristo ay hinahin at Pasko paano upang makasalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naramdaman niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patako siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga tayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga tayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsuyo. The Lord is risen. Hallelujah, hallelujah. Lapakan natin ang Diyos. Pagdilig sa Diyos. Meron po tayong konting pag-adjust sa ating salubong dahil hindi po natin ginawa sa labas at dito po sa loob. Siguro nagtaka po hindi po kayo nagtaka dito sa loob ginawa natin. Hindi po pwedeng hindi po ipagpatuloy ang ating pagdiriwang na salubong. Tama po ba? O walang salubong, hindi na tayo magmimisa. O pwede ba tayo magmisa na walang salubong? Pagkatapos nito ba, hindi na ito iluto dito. Okay, si Jesus naman tayo. Okay mga kapatid. Pwede ba magmisa na walang salubong o magsalubong lang tayo na walang misa? Ano po bang salubong? Mayroon po bang kayong dala kay Jesus na pinagpasalubungan natin siya? O si Jesus may dala sa atin na may pasalubong siya sa atin? Walang passages sa Biblia ang salitang salubong. But we back sa mga Espanyol na nag-colonize sa atin sa Pilipinas,
ay dala na ang tradisyon, religious popularity, na kung saan sa Spain, mga kapatid, ay ginagawa po nila sa espiritualidad ng isang pare na pupunta sa Pilipinas for colonization, ipinapaliganap ang pananampalatayang Kristiyano, disseminating the Christian faith. Nakita nila sa Pilipinas kung ano ang mga tao doon na kung saan more on of what? Depiction. Kung paano dahil bubuhayin ang Ebanghelyo sa mga tao. Maski ang isang bata ay naniniwala na si Kristo ay buhay, na ang Mama Mary ay nalungkot, na ang Mama Mary ay nagiging masaya. Tayo pa kaya ng mga malalaki na hindi tayo maniniwala sa ating nakita? O ordinaryo lang ba ang ating paniniwala kung bakit may salubong na ito? Na para lang na nagaling si Jesus doon, nagaling si Maria dito, nagsalubong na. Ano po ang ibig pakahulugan sa atin dito? Salubong, encounter, meeting. Sa Bisaya, mga kapatid, sugat. Gagamitin ko lang yung words ng sugat. Ano po yung sugat? Sa mga Tagalog, ano po yung sugat? Nasugatan ka. Di ba? May sugat ka. Pag Taglish, pag Tagalog, Bisaya, uy, may sugat ka. Ibig sabihin, may sundo ka. Pero, pag sabihin niya, may sundo ka. Pero sinasabi niya, may sugat ka. Ang Tagalog, pag sinasabi may sugat ka, ano ang sugat dito? No? May sundo ka. May sugat ka. May sumalubong sa'yo. Anong hatid sa atin sa salubong, mga kapatid? Kagalakan, kaligayahan, na si Kristo ay muling nabuhay. Ano naman ang nakikita natin sa sugat? Dugo daw. Bisaya talaga. Ha? Ano naman ang nakikita natin sa sugat? Tama. Wound. Sakit. Dugo. No? Dahil nasusugatan ka. Physically wounded, spiritually wounded. Nakiraman talaga ako po. Panaling araw. Lumabas yung pag-abisa niya. Sige, tumawa lang ngayon. Magising. Sugat. Anong dala-dala natin? Sugat. Anong dala ni Jesus? Healing. Mga kapatid. Lalo na ngayon, sa Pasko ng muling pagkabuhay. Ano ang meron na tayong sitwasyon na kinakaharap? Ang liwanag ni Kristo ay sumasakop sa kadiliman ng kasalanan. Ito ang Pasko ng muling pagkabuhay. Sa sitwasyon natin ngayon, may mga sugat po tayo na dinadala. O noon pa, hanggang ngayon, nadagdagan pa ang sugat na ating dinadala. Minsan nawalan na pa tayo ng pag-asa, nawalan na tayo ng sigasig, pagiging enthusiastic po natin, pagiging siguro may alanganin po tayo. Pupunta ba ako ngayon? O hindi? Naku, maaari ba kayo na-alert na kanina? No? Mag-alala ka, nandun yung takot. Pero hindi eh. Nagiging Pedro ka eh. Nagiging Juan Bautista ka eh. No? Nagmamadali ka para sugatin mo. Hindi mo hihiwain. Salubungin mo si Jesus sa libingan. May nauuna na nabuhay ako. Hindi pa nga nabuhay. Sabi, ninakaw ang katawan ni Jesus. Kaya nagmamadali ang dalawang disipulo, ang apostoles, sino? Si Juan Bautista at si Pedro. Si Juan
ay hindi pumasok kaagad-agad doon sa libingan. Nakaluhod pero si Pedro na naunahan ni Juan ay dumidiretso. Ganon din po tayo, dumidiretso. Hindi na tayo nag-alinlangan. Hindi naman po ito tradisyon, kung hindi, pananampalataya natin. Naniniwala po tayo na si Kristo ay muling nabuhay. Na hindi na siya patay. Nabuhay. Isang batong ginulong na walang iba na kailangan na pagpakasakit, pagkamatay, walang iba na gagawa nito na nasa loob ng libingan ay pupunta muna sa itaas dahil siya ay makapangyarihan, dahil walang ibang tao na pwedeng gumulong sa malaking bato ni isa o maraming tao na igugulong ang bato. Dahil it symbolizes na itong bato na ito ay kasalanan, na nabuksan na ang tabing, nabuksan na ang harang sa Diyos at sa katauhan. At ang mediator po noon ay si Jesus. Sa napakadilim na buhay ng tao, na doon ang liwanag na nagpinitrip na naharangan ng kasalanan. At ito'y nilinis. Kagabi ay nagkaroon po tayo ng Biblia na ang tubig, ang binyag, ang nagpatanggal sa lahat ng ating mga kasalanan. At ito'y ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, pakisabi sa katabi mo, nalulungkot ka pa ba ngayon? Inaanto ka pa ngayon? Sa sitwasyon natin ngayon, hindi natin maiwasan na hindi ka malungkot. Dahil nakaplano na ang iyong plane ticket. Or let's say, pupunta ka sa Europe, pupunta ka sa Italy, no? Nalungkot ka dahil na-cancel. Yung plano mo, nawala yung aero. Kaya hindi ka na nakasakay sa aeroplano. Nagiging drawing na lang. Nakakalungkot. No? Natatakot. Natatakot din dahil sa sitwasyon ng ongoing escalation. Pero ito yung diwa kung bakit muling nabuhay si Kristo. Hindi sa bibigyan tayo ng physical na kung saan maging lumakas ka. Dahil ang katawang lupa na ito ay pahiram lamang. Pero meron tayong espiritu na nag-uudyok sa atin para lumakas tayo. We are not talking only for physical, but spiritual, na muling mabuhay ang ating espiritu. Si Kristo, espiritu at katawan. Diyos at tao. Kaya, alam ni Kristo ang ating nararanasan. Kung ano ba yung hirap at sakit ng ating buhay. Mapa-physical at mapa-spiritual. Kumplito ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon, siya ang ating tularan. Siya ang ating titingnan. Dahil sa dakilang pagmamahal niya, nung likhain po tayo, nandoon ang kanyang pagmamahal. Nandoon ang kanyang pag-aaruga sa pamagitan ng mahal na ina. Nandoon ang kanyang pag-aasikaso. Hindi po tayo pinabayaan. Kaya sabi ni Jesus, Ama, walang isa sa kanila na pababayaan na ibibigay mo sa akin na pababayaan ko. Lahat sila ay gusto ni Jesus na makapasok tayo sa kaharian. Kaya lahat ng kanyang mga ginagawa, lahat ng kanyang mga sinasabi ay nanggagaling sa Diyos Ama. At kailangan natin pakinggan, at kailangan natin tingnan, at kailangan natin tularan. Ano naman ang ganti natin sa kanyang pagmamahal? Mamaya mga kapatid, itatakwil natin si Satanas sa pamamagitan ng ating pagsasariwa ng binyag. Dahil lahat ng mga ito
ang nag-uudyok na kung saan natatakot po tayo ay dala ng ating kahinaan at kasalanan. Kung makakagawa po tayo o nakagawa po tayo ng mga mali sa ating buhay, ano po ba ang gagawin natin? What you will do if you realize that you commit sin or mistakes? Huwag natin tularan si Judas. Na si Judas ay, ano nangyari kay Judas? Nawala ng pag-asa, nawala ng sigasig, at nag-suicide. Sino ang ating tularan na ipinapakita na ginawa natin ngayong umaga? Tayong lahat ay nagiging Pedro na malayo pa mula sa ating kanya-kanyang tahanan. Pupunta po tayo dito na kung saan inimit natin ang ating Panginoong Jesucristo, sasalubungin natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi sasalubong na kung saan nandoon sa libingan, sa kuweba, kung hindi sa banal na Eucharistia. Marami tayong mga hinanakit, marami tayong sakit na kailangan natin pagalingin po ang ating kalooban, ang ating puso. At walang ibang makakagamot dito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Pedro, sa sobrang excited niya dahil alam niya na itinatwa niya si Jesus, dahil alam niya na nagkakamali siya, dahil alam niya na nanghina siya, nagpanik siya. Kaya nabibitrin niya ang ating Panginoong Jesucristo. Dala ng kanyang kahinaan, pagkapanik dahil natatakot sa palibot. Ikaw yung kasama ni Jesus. Hindi ha? Hindi, ikaw yung nakikita. Hindi ha? Itinatatuan niya si Jesus. Umalis siya. Nung hinampas na si Jesus, lalo na noong pinako, nawala lahat. Iniwanan nila si Jesus. Pero si Jesus, nananatili. Dahil pinapakita ni Jesus, kahit anong klaseng sakit at hirap, pagsubok sa buhay, manatili ka dahil nandun ang Diyos Ama. Huwag kang umalis. Mawala ng lahat ng iyong pera. Mawala ng lahat ng iyong mahal sa buhay. Mawala ng lahat. Huwag nang mawala si Jesus sa ating buhay. Dahil ang lahat ng yan ay babalik at babalik sa iyo. Kailangan ng matatag na pananampalataya. Nawala lahat kay Jesus. Nag-iisa na lang siya sa cross. Siya napunta. Bumalik sa itaas. Tinanggal yung harang na bato para magkaroon ng connection ang sakatauhan sa Diyos. Siya mismo. He is the mediator. He is the light. Kaya pinapakita sa atin kung ano ang dapat natin gagawin. Huwag mong ibabaw ang takot. Nandoon man yung takot, pero dapat sa oras na kung saan, oops, natatakot ako, hindi. Alarm ka nga, patayin kita. Oh, alert ka lang, papatayin kita. Ay, wala na. Huwag ka ulit. Simple things, mga kapatid, needs a common sense. Para maging buhay na buhay ang ating pananampalataya. Dahil kung pag inibabawi natin ang ating takot, walang mangyayari talaga, manginginig ka talaga. Tapos lagi ka pa umiinom ng kape, akas na. Ha? Sino ang sumasalubong sa iyo sa umaga? Dapat si Jesus ang sumasalubong sa atin sa pamamagitan ng pagdarasal. Hindi natin unahin ang kape para mainitan ang tiyan. Sa lubugin ng panalangin. Kaya mga kapatid, itatakoy natin si Satanas at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Dahil dito, walang kadiliman na mangingibabaw sa liwanag. Huwag kayong mag-aalinlangan. Sinasalubong tayo ni Jesus. Sinasalubong namin si Jesus. Salubong. Sa bawat yugto ng ating buhay, lagi nating tandaan, bongga ang salubong na ating nararanasan. Dahil ang salubong natin kay Jesus ay nangyayari sa banal na Eucharistia. Parapakan natin ng Diyos.
Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya. Noong tayo'y binyagan, pagkasama rin niya tayong nakabangon at makapagpagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Kaligtaan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanin ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos, upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanin ng kanyang angkan, pagsagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapag-ilalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Satanas, ang pinanggalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ngayon naman ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang ikinarangal ng mga anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit sa mga pagkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na mga alagad ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katuwiran, ang kanyang katarungan, at paglilingkod sa lahat alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muli nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong susunod sa pagnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalangin tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay gagawin natin ang pag-ibig sa banal na tubig sa bawat isa. Pakisilin niyo ang inyong mga kabilan. Mga kapatid, sinasaliwan natin ang ating binyag. Sa binyag, sa pasimbilan kanila, mayroong mga ninong at ninang. Mayroon
tayong mga regalo tinatanggap dahil meron tayong ninong at ninang. Pero ninong at ninang natin, sino? Si Jesus at saka si Mama Mary. Tatanggapin natin ang biyaya ng binyag, ang grasya na ibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang mga material na bagay, kundi pagpapagaling sa ating mga pusong sugatan. Ating kaluluwang nasusugatan dahil sa kasalanan. Tanggapin natin ang tunay na kasiyahan at kagalakan na galing sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, kasama ang ating mahal na Ina. Naniyahan ko ang kwayat ng kumanta. Minamahal kong mga kapatid sa makapangyarihang Diyos Ama. Muling nabuhay ang anak niya, si Kristo ay ating Panginoon. Lumalangin tayo ngayon sa Kanya na may lubos na pagtitiwala sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at kagandahang loob. Ang ating itugon sa bawat kahilingan, Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na bumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo na may tapang at sigasig sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at patuloy silang protektahan ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at kalikasan, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salulahi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mabuhay muli bilang tunay na mga anak mo ayon sa halimbawa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggan na nabuksan bunga ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, ibigin mo kami. Ama namin mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga abang panalangin. Ngayong ipinagdiriwang namin ang maluwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalanan at kamatayan. Mayagawa sa aming pamumuhay ang tagumpay na ito ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipupong na, marami na pong patayin ang ilang mga kaibigan. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ang kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkakinawa ng Panginoon, pagkain sa iyong mga kamay, sa kapayaan at karahalan sa ating kapinawan, at sa buong sabay ng pinagbalan. Ama namin lumikha, basayan namin ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap na ang pagkain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaybili. Iyasa Diyos ang iyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Para siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tulingan marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang Pasko ng pagkabuhay, ang paghahain ng Mesiyas ng aming Panginoong Hesus, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya iniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ka kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mapuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, binati mo ang iyong simahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Rio na aming Papa, at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kapahayaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo at pagkinapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang karisibisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Francisco sa Taklaran ng Assisi, na mamuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
dugo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipayak natin ang lakas loob. Ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagbigay natin ng kapayapaan, sabihin natin sa bawat isa sa atin na si Kristo ay muling nabuhay at sasagutin natin, siya ay muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Si Kristo ay muling nabuhay. ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ng kaniyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagawin ako. Pagsanggalang nawa tayo sa katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, linapin mong lagi kaming sabayan mo upang sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Any announcement? Sige po po na. Si Kristo ay muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Yan, hindi pa kayo ako. Disiplin pa. Mga kapatid, nais ko po pasalamatan ang PCK, Pilipino Catholic Sequence sa panguna ni Don Rone, simula pa noong Huwebes Santo, Biyernes Santo, at hanggang ngayon. Na kung saan tayo po ay naghahanda. Kung nakikita po ninyo doon, kung nakikita ninyo, kasi pagpasok ninyo dito, sabi ng mga pastoral helper, dumiritso na kayo. Akala hindi nyo na makabalik pa kayo. Hindi na kayo nakabalik kasi dumiritso na kayo. No? Kung babalik man kayo, ang Biyernes Santo, wala na karululog na dito. No? So, nakita ko ninyo, pumunta na kayo sa PCK FB page. No? Makikita ko ninyo doon ang Santo Enchero na ginagawa ko natin. At magpasalamat ko ang ating mahal Obispo dahil sa mga contributions ko natin sa pagpaliwanag pa ng palataya na naging buhay, hindi abstract. Kung hindi, tayo yung nagdadala para makita nila at maramdaman nila nandoon ng Diyos lalo higit sa ating mga kasalukuyang sitwasyon. Tayo, binubuhay po natin. At talagang tayo ay magiging liwanag, magbibigay buhay kahit na mahirap, masakit. Dahil ito po ang utos ng Diyos. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Maghugasan po kayo ng mga paa. Paglilikuran ninyo ang bawat isa. Mahirap man, pero kung may malalim tayo pananampalataya at nakatuon kay Jesus, yung hirap na yan, yung kahinaan mo, ay magiging malakas ka at maging makapakipakinabang ka sa taong nangangailangan. Dahil marami talagang taong takot na ngayon natatakot at hindi na nakita ang liwanag. Maski sa maliit ng mga bagay na inyong mga ginawa na kabutihan, ay yun ang isang liwanag na nagtatanggaw sa kanyang isipan at kalooban. Kaya maraming salamat, hindi ko na lang po isa-isahin. From the chairman, vice chairman, sa council, sa wisdom, worship, education, nandoon ang ministers, sacristan, leadcom, choir, technical team, social communications, education, catechism, temporalities, youth. Maraming salamat po sa inyo. Ang prayer group, ang El Shaddai, kung saan si Brother Arman na namumuna po dito sa pag-ayos po ng ating pinagagakan ng ating Panginoong Jesucristo at mahal na ina. Maraming salamat. Tumuros pa yung pauwi-pauwi. Maraming araw na, hindi pa kayo gawin. Tuloy lang. Ang El Shaddai, HCCT, Our Lady of Lords, ano pa, IALS, ano pa, diba? Basta yun yun. Maraming salamat po sa inyo. At higit sa lahat, maraming salamat po sa inyo. Patuloy pong sumusuporta sa aming simbahan. At ang angel kanina na kung saan pag-akyat ay kumakanta na. No? Ay maraming salamat ni Samantha Sumoro at Isabel Vicky Almeria. Maraming salamat. At higit sa choir, pagbibigan lahat ng choir, maraming salamat po sa inyo. The Lord is risen. Hallelujah, hallelujah. Ibawan natin ang takot sa hilingan. Dalhin natin ang sigasig, kapayapaan at pagmamahal sa ating kapwa. Amen? Amen. Tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Iyo po ang inyong nakulo at tagapin ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. May the Lord bless you. May
The Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na aking pagdiriwang, humayo kayong mapayapa dalhin ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia.